Hello mga sis! Nandito na ako sa bahay. Dito na ako sa higaan ko. Hindi na tayo nakapag-fellowship. Hindi na natin napag-usapan yung Genesis 3. Tinatanong kanina ni Sister Mila kung ano yung heart doon sa Genesis 3. Meron kasi ako doon, matagal, hindi ko talaga siya maintindihan sa Genesis 3 verse 15. Tinanong ko na rin yung kay pastor pero aywan ko ba? Hindi siya pumapasok sa isip ko, sa utak ko. Makunat na kasi matanda na. Pero ako, ang pag-aano ko naman dun sa Genesis 3, dun makikita mo pa rin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay, ang ating Panginoon. Kasi kahit na nagkasala si Eva at si Adan, inano pa rin niya sila. Binigyan pa rin sila ng kasuutan kahit na ganun nagkasala sila. Pero dahil sa nagkasala nga sila at iniisip din ng Panginoon na baka pag hindi sila umalis doon, baka kainin pa nila yung puno na isa doon, yung pag nakain nila yun, yung hindi na sila mamamatay, yung ganun. So ang ginawa ng Panginoon, pinaalis sila doon, tapos binigyan sila ng kaparusahan, yung dahil sa nagsumuway sila, pati yung ahas, dahil sa sumuway ang ahas, ang naging parusa ng ahas sa kanya, yung habang buhay siyang gagapang at ang kakainin niya ay alabok. Yun ang kakainin niya. Tapos ang kay Eva naman, dahil nga sa sinuway nila ang utos ng Panginoon, ng ating Diyos na buhay, sa panganganak siya, mahihirapan siya. Doon siya mahihirapan sa panganganak. Which is naman talaga ang hirap. Pagka nagli-labor ka, napakahirap. Hindi mo alam kung saan ang masakit. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung natatai ka ba o naiihi o ano. Tapos ang lalaki naman, mabubuhay siya sa pagbubungkal. Pagbubungkal ng mga halaman doon. Doon sa... Yun ang ikabubuhay niya, yung kumbaga sa yung parang farmers, ganun, para siya ay mabuhay, ganun. Yun ang mga pagkakainin nila, yung paghihirapan niya, pagpapawisan niya, ganun. Yun yung naging parusa sa kanya ng Panginoon, sa kanila. Tapos nung umalis na sila, nilagyan ng Panginoon yung Garden ng Eden ng isang kerubin. Kerubin ba yun? Oo, kerubin. Tapos, isang nagliliyad na espada para wala na sigurong makakalapit, ganun. Tapos, humayo na sila. Siguro, kung saan sila nagpunta. Tapos, nagkaroon sila ng anak. Si Eva at si Adan. Nagkaroon sila ng mga anak. So, yun na lang muna at ako'y naiinitan na, pinatay ko kasi ventilador kasi maugong. Sana pag sa next Sunday pag-usapan natin. Alam, payat ko talagang grabe. Ang payat-payat ni Melinda, parang pusa. Nanay kasi ng mga pusa si Melinda. Payat. Kawawa naman. Okay lang yan. At least buhay pa, diba? I love you. I love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Pastor, pagpagaling ka din na. We love you, Pastor.